Right, morning everyone. Welcome again to the new episode of Make Your Mark. So, nakita niyo naman po that this episode is very special. Kasing ganda ng mga guests ko because meron akong tatlong pretty little ladies, okay, na makakasama ko for today's episode. So, palakpakan naman po natin ang ating mga bisita. Okay, Yay! yan. So, grabe. So, hindi ko na patatagalin pa. I know you guys have been streaming for the past 2 weeks and now on the third episode, I'm so glad because pinaunlakan ng mga kasama ko yung invitation para makasama kayo. Because yung pag-uusapan namin, I know that a lot of generations can really relate. Kasi we're talking about the big difference of a millennial like me to the Gen Zs like them. So, yan. Sige, first of all, siguro maganda mag-introduce muna kayo. Yan. Okay. Hello guys, my name is Abe and I'm turning 20 and currently I am a first year college. Hi everyone. My name's Nadine and I'm 19 and also I'm studying at STI Pasay EDSA, taking up Bachelor of Science in Tourism Management. Hi everyone. My name is Pauline and 30 years old. Yes. So, grabe, no? Makikita nyo sa mga edad pa lang namin. It's more than a decade difference kasi they're just 2019 and I'm 34 years old, okay? So, but again, hindi naman ma, hindi naman, hindi naman siya halata in terms of the looks. Wow, Para lang kayong magkakaedad. Siguro bago magsimula, meron tayong bagong pakulo for today's episode. So, we have an icebreaker. Here, may mga words dito, then we will describe it the way Gen Z, ano ba yung word na yun para sa Gen Z, and then ano yung word na yun para sa isang millennial. So, yeah. So, exciting to. Kasi dito naman nalaman, dito pa lang sa words, may pinagkaiba na. Okay? Sige. Simulan mo Okay. So, sabi mo sa audience and listeners natin yung word. So, Wow! Our first word is SAGs. SAGs. Sa Gen Z, ano ba yung SAGs? Actually wala akong idea what is SAGs pero more like Saan? May idea ba kayo? Actually, isang konyas lang kasi for Gen Z eh. Nato narinig ko lang, nakakatawa to, SAGs. Sa millennial kasi yung SAGs, saging. Okay, saging. Pero sa Gen Z, wala tama kayo dito. Ibig sabihin nito, parang pag sinabing SAGs, parang kumanta siya, tapos wala sa tono. SAGs naman yan. Kasi may explanation to. Di ba yung saging, pinipil. So, peel it. So, parang pilit. Yun yun. Okay. SAGs. Sa Gen Z yun Nagkataon di pala nila alam. Sige, next na din. Sana madali. Sa amin, alam mo kung ano yan? Ay- Iyak-iyak. Yeah. Yan ang ibig sabihin para sa atin. IYKYK. If you know, you know. Oh, yun. Ako, nagulat ako dito kasi merong series sa church. Yung ibig sabihin, alam ko, bakit about emotions or hurt? Parang iyak-iyak. Pero we usually comment IYKYK sa isang Facebook post. Pero doon ko nalaman na, pag alam mo, yun pala yun. Yarn? Ano ba yung ano kuya? Yung ganda yarn? Alam mo, sa amin sinulid lang to. Yarn Ano ba? ba? Iba yun. Oh, Tama. iba yun. Yarn. Ang ganda yarn. Yarn. Okay, go next. Okay, next. Ano to? Very common. Sus! Ano yung sabihin niyan? Parang pa-joke na expression, ganyan. Parang suspicious. Sus, yeah. Sa amin, little expression din siya, pero it's really more of parang may pagka-dismayan. Sus, ginoo mga ganon. So, sabi ko kasi, ganun yung ibig sabihin para sa amin. Okay. Slay! Slay! Slay. So, parang given naman sa amin yun na Pag slay, slay. positive. Maganda, ganon. Sa amin, Slay! pag sinabing slay, patayin. Parang kill the dragon. Slay, literal na slay. Oh, yes, sige, last round. Savage. So, for example, parang inasar ka kasi sabihin mo na
you're so savage, gano'n. Oh! Tama, tama, Okay. tama. Mga ano, di ba? Sayaw. Totoo. Okay. Sa amin, pag sinabing savage, parang hardcore na hardcore or big time na parang malala yung isang joke, or savage naman yan, parang wala ka ng laban, parang last 3 words. Last 3 words. Alat. Salt? 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 Salt and light? Salt. Okay, matatawa na lang yung inspiration ko. Actually, nalaman ko lang to sa isang konyo na Gen Z sa Lasal. Alat. So, sa amin, literal, asin. Okay? Pero, Alat. sa Gen Z, parang salt, parang it's a term of agreement. Na parang salt. Yung kasi, pag tinagalo mo yung salt, asin, parang as in. Yun. Akala ko yung salt. Alat. Hindi pa rin nagigets. As in, parang gano'n. Loading, loading. Okay. Last for Nadine, this is last for mine. What is that? Ba? I don't have any idea. Bukod kay Nash Aguas, yung sa movie niya Alam mo dati. siguro Movie? sa lahat ng words na meron way back then, ayan yung sobrang kakaiba yung ginawa ng Gen Z. Sa amin, pag sinabing bembangin mo, sabunin mo, pagalitan mo, I remember during the talk, I said that na, oh, bebembangin kita later. Na, lumapit sa akin. And then I was really, parang na-call out ako kasi nung sinabihan ko, syempre mas bata sa akin, tapos sinabihan ko ng bebembangin kita. Parang, iba niyo pala ibig sabihin doon sa inyo. Okay. Okay. Kasi last Gulat word. ako. Clueless. Okay. Vibe. Vibe. Ano gusto yung ng vibe para sa inyo? Bye. Parang nakikip-join, ganyan. Right. Sa amin, vibe, it's really feeling the atmosphere. Uy, okay yung vibe dito. Or kunwari, pumunta ka sa isang haunted house, iba yung vibe ko dito. More of what you feel on a certain situation. Ayan. Sige. Yan. So, grabe, no? Yay. Another thing to highlight the difference, parang may fast talk tayo. Okay? I prepared some set of words here and then to highlight the difference of a millennial and a Gen Z. Real account versus dump account. Sa amin kasi, real account, andun na yung lahat. So, bakit ang Gen Z may dump account? Sino yung mga dump account? Oh, yan, si Colleen. Ba't may dump account? Before, may dump account ako. Di ba parang pag real account, very ano lang, kung ano yung gusto ko lang ipakita sa tao na ganyan cabinet ka. Once sa dump account, dun ka mas nagiging parang ikaw, so parang you can post there anything you want. Kaya parang yung mga Gen Z, may dump account sila, especially for their close friends lang. Okay. I remember this one setting in Facebook. Parang meron kaming options doon. I think meron pa rin naman ngayon. That you click the post for a certain friends, pipiliin mo. Parang sa IG stories. Close friends. May close friends. Yeah. So yun naman, hindi naman para magbago. Hindi naman. Okay. Sige. O next, ito. Selfie versus 0.5. Actually, may namula sa akin, ba't mo kayo mag-selfie mga millennial? Ang GGSS daw namin. Ang ano daw namin. Bakit sa inyo 0.5? Anong pauso yun? Ako po, selfie ako kuya eh. Not more selfie. Or selfie kasi parang hindi ako comfortable sa 0.5. Yung hindi ko nakikita yung face ko. Parang kapag selfie kasi makikita mo yung face ko kung maayos ba or hindi. Ako 0.5 kasi medyo nauso siya ngayon eh. Kasi di ba, parang yung view medyo bago kasi kita yung lahat. Why? ganyan. Agree. For a millennial like me, isa yun sa good influence sa akin ng mga Gen Z. Kasi you capture, Everything. alam mo, ako pag selfie, parang mukha ko lang yung kalahati nung nandun sa screen. Ito, big difference dito. Ako, ma-real time ako eh. Bakit late post ang Gen Z? Siguro kasi parang may tinatansya kami na time, ganyan. Kung for example, may mga certain events na morning, tapos gabi mo ipopost, parang gano'n. Parang mas okay na kinabukasan na lang. Para yung setting, medyo sakto, ganyan. Same answer ko ulit. Sometimes din, kuya, parang feeling mo sa Gen Z ngayon, parang we like to edit pa, Yeah. and all of that. At tama yung sinabi ni Abby, parang sometimes, pinapakiramdaman din namin kung ano ba yung tamang time of
I see. Or Okay. they give na. I remember, actually, di ko na papakalanan. Pero for sure, nakikinig yan ngayon. There was one event na parang may pinuntahan kami isang nag-out of town kami. Tapos, parang 3 days lang naman kami doon. Tapos sabi niya, Kuya, pang day 1 ko to day 2, day 3, day 4, day 5, hanggang umabot ng day 7. Parang 3 days lang naman kami doon sa isang lugar na yon. Parang in-schedule niya na kasi maganda daw isipin na matagal sila sa lugar na yun. So, para sa akin, ang dating lang sa akin, nung unang late post, parang, ha? Nagpaka-cloud chasing naman ito, parang gusto niyang palandangan na ang tagal sa lugar na yan. Ako naman, real time, yung syempre, Tito mode, parang we don't have the time to post it late. Baka makalimutan na kasi. So, yun. And last, ito, I love this. MU versus situationship. Nung time ko, MU. Sa inyo, situationship. Ano ba meron? Ano meron doon? Sino yung may So, situationship? Feel ko naman, ako yung, for me, yung situationship, wala siyang difference from MU. Kasi same lang din naman yung takbo nung MU and situationship. Like, nag-uusap kayo, di ba, you're together or what. Parang, kung ano lang, ewan ko, pero term lang naman siguro yung pinagkaiba, no? Kasi parang yung term naman niya, same lang din sa kung ano yung ginagawa ng mag-MU, yung situationship nowadays. Lilinawin ko lang, nung time na pag sinabing MU, may expression lang ng same feelings for each other, pero may guard pa din may limitations pa din Based on my observation for those people na on a situationship, parang sila wala lang libre. Sa amin hindi, pag Okay. sinabing MU, gusto kita, gusto mo ako, pero masyadong pa bebe. I mean, hindi pa rin sila nag-express, hindi pa rin sila magkasama. Based on my, so, yan. Ito, thank you so much. Ito na yung set of questions natin. Thank you for participating on the icebreaker. Siguro the main goal of this conversation is, hindi natin para patawain yung two generations. Diba? Kasi gaya ng sabi ko nga sa inyo, majority of our listeners are, of course, on my generation, all the millennials, and of course, your generation, Gen Zs. So, magandang makita the differences but how they learn from each other. So, siguro kung ilalarawan nyo lang yung generation nyo and the millennial, your kuyas and ates, in one word, ano kaya? Para sa inyo. Akin yung Gen Z for me nowadays is bold. 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 Yeah. Parang more on expressive yung ano, lalo na yung emotions and all. And yung millennial for me, one word is headstrong. Parang they really know what to do. Yun ang tingin mo sa mga millennial, headstrong sila. Yeah, Mm-hmm. headstrong. I love that. Especially kapag gumagawa sila ng mga decisions na parang clearly alam na nila, agad nila kung ano yung gagawin and all. And for me, ayun. Ako siguro, Gen Z nowadays is influential. Okay. Kasi parang, di ba, uso yung TikTok, yung Facebook, yung mga Reels, ganyan. Like, parang onting post lang nila, yun yung masyadong na-engage nowadays, especially kapag may mga trends or issues, ganyan. Very influential yung mga Gen Z ngayon. Well, yung, I think millennials are more on very adaptive sila. Kasi parang sila yung generation na nag-transition from like old school ganyan tapos nag-transition sila sa sa generation natin ngayon which is more on internet ganyan, so parang bilis nilang maka-adapt ng mga bagong nangyayari sa generation ngayon. Sa akin naman, when it comes to Gen Z, one word that I can think of is fearless. Like, Wow. we're not afraid to voice out our opinion, parang we want to try different things without getting scared easily. And then, sa millennials naman, one word that I can describe would be resilient. Like, napansin ko na kapag may problema yung mga millennials, kaya nila agad bumangon. And parang mayroon silang willpower na, I can do this, I can do that. Very easy. Okay. For me, at first impression ko with the Gen Zs, it's really hard to work with. It's really hard to communicate with. Kasi majority na ko young people like you Gen Zs. Woke talaga. When I say woke, it's a negative part na parang they will just express everything they want
express and all. Pero somewhere down the road, I realized that, na-highlight nyo na nga, nasabi nyo na nga, they're not just really woke. They're just bold enough and fearless because they have the guts to express what's on their hearts and what's on their minds na hindi ganun yung mga millennials. Parang we tend to, sometimes, hindi ko nila lahat, pero if I'm going to base on my, on on the workplace, mga kaibigan, mapuna kami pero sa amin lang, hindi namin masabi ng diretsyo. You know, parang we have this observation, pero we cannot put it right away kasi I could say that millennials are more of a people pleasers. Parang we're afraid of how we will be accepting rejections and all. Pero napansin ko sa Gen Z, they don't care if they will be cancelled. They don't care if their opinions are not be liked enough of those people. Kasi nga they're so strong and fearless enough to share it. So, thank you for all of your uh, very great illustrations and descriptions in terms of Gen Zs and millennials. Siguro yung mga nanonood sa atin, if you have some words to describe whether you're a Gen Z or millennial, you are free to share that on the comment section and pwede namin basahin and mag-react sa inyo. So, para sa inyo, ano talaga yung pinagkaiba ng Gen Z millennial in terms of values and lifestyle? Anong, kung titignan mo yung lifestyle, yung mindset and values, anong pinagkaiba nila? Ito si Colleen, tanongin natin kasi she's kind, although lahat naman kayo part-time working, pero si Colleen, she's full-time working right now. So, ano yung nakita mong difference ng Gen sa millennial pagdating sa mindset, lifestyle, and values since may mga workmates ka po? Sa akin po, one thing that I can think of, especially sa lifestyle, I could say na sa Gen Z, medyo materialist na. Especially yung mga nakikita natin sa social media. Parang, we want to have those things. Kasi feeling natin cool, feeling natin maganda siya, and parang we want others to see na kaya natin yung makuha or what. While sa millennials, I can say na parang pinag-iisipan nila bago nila gawin yung mga bagay. And parang, they really value money. Parang hindi napapansin siya yung mga work na millennial na. And then sa values, since magkaiba yung world na kinalaki siya, where sa millennial, di ba, very old-fashioned, very ganda dapat, prim and proper, ganyan. Very different siya sa Gen Z na, yung Gen Z gaya nga ng sabi niya, yung naging, very bold na kami. So parang, we don't care much about sasabihin namin or gagawin namin as long as it pleases us. So yun sa akin. Ang ganda ng Colleen. Hindi ko nila lahat because I believe there are Gen Zs or breadwinners. Pero I couldn't agree more because majority of the millennials, they are in a sandwich generation. Because the parents who are Gen X, parang let's say others di nakatapos sa pag-aaral or let's say parang na kailangan magtrabaho agad. And then hindi sila prepared. They don't have any mindset in terms of insurance, healthcare, and all. So lahat ng pagkukulang ng parents, sasaluhin na yun ng mga millennials. That's why iba yung mindset nila pagdating sa work. Parang kailangan mag-hustle, kailangan maraming sideline, whether than travel, travel, and travel. Yun yung observe ko naman sa inyo. Parang you can buy anything you want, you can go to wherever you want, which is sa millennials, they used to think first of their families. Sandwich generation, meaning to say, they need to think of their parents, plus yung mismong family pa nila. So, ipit na ipit talaga. Sa about sa inyo, values, pinagkaiba nila. I think one thing na nabanggit mo na rin po kanina is yun nga po, yung about sa mindset natin na yung mga millennials, more on work, parang workaholic sila, parang ganyan, more on hard works. Parang nasa mindset nila na kapag pag hindi nila pinaghirapan yung isang bagay na to, parang hindi pa sila ganun ka-successful, ganyan. While Gen Z kasi nowadays, they are more on their own mental health. Parang Okay. kasi, di ba, parang yung mga millennials, may mga ina-achieve talaga sila ng mga bagay para ma-feel nila na successful sila. Well, siguro sa generation namin ng Gen Z, parang kung ano lang yung nakakapagpasaya sa amin, nakakapag-satisfy sa mga desire namin, okay na kami doon. Parang ganun. Parang kunyari, for example, masaya ka naman sa ginagawa mo, parang yun yung mas pipiliin mo. Like, for example, sa school, yung pinili mong career, like, for example, di ba, minsan, yung mga millennials, pipiliin nila kung saan yung mas maraming pera, mas kikita sila. Well, Gen Z, more on kung ano yung mas mag-enjoy sila, papasaya sa kanila in terms of their careers. Ikaw, Nance.
Akin yung value, feeling ko yun, yung nabanggit na rin kanina ni Colleen, more on expressive yung Gen Z ngayon nowadays. Parang so kami, kapag may gusto kaming sabihin, sasabihin natin. Like, wala kaming takot. Like, especially now, we have social medias. Parang ang dali para sa amin na mag-express ng kung ano yung nararamdaman namin. Especially kapag feeling namin kami yung nagiging dehado. Ganon. And I feel like yun yung pinagkaiba sa millennials. Kasi yung nabanggit nga kanina ni Kuya Makoy, parang kahit may nakikita sila, hindi nila agad nasasabi or napupuna yung ways of values na gano'n. Kasi parang ngayon, hindi maiiwasan yung marami kang masasabi sa isang tao eh. Lalo na, yun nga, we have social media na parang kahit uso yung yung parinig through social medias, gano'n. So parang, sa ganong paraan, doon lang nalalabas ang ibang tao kung ano yung gusto nila sabihin sa isang tao and all, ganun. Which, yun yung pinagkaiba sa millennials. Kasi parang, yung millennials, sila, very quiet, ganyan. Walang form of pagiging vocal when it comes sa feelings nila. Ganun. Siguro pag balikan yung sinabi ni Colleen kanina, in terms of mindset and terms of values, millennials are resilient kasi kahit no matter how hard the work is, sasabihin niya magre-resign na siya, pero hindi pa rin yung magre-resign. Parang unlike with the Gen Z, pag hindi to para sa akin, wala, alis siya doon. Okay? Kasi for someone who's working, dealing with two generations, nakikita ko, mareklamo tong millennial na to and all, pero inabot naman ng 2 taon, 3 taon. Because, alam mo yun, parang yung hirap ng pag-apply ulit. Pero si Gen Z kasi, I saw you guys very explorative. Parang may mindset kayo na, I have the strength, I'm very young, I can apply this and all. And at the same time, siguro pinaka-advantage, you guys are very exposed into a lot of things. Parang at the very young age, may context na kayo ng savings, may context na kayo ng insurance, ng healthcare, ng anything burial. Parang napakadaming exposure. Kahit sinasabi nyo na you think of your damit, you think of your own pleasure, naka-YOLO mode kayo. Pero at some point, aware pa rin kayo dun sa mga necessities or essentials. Siguro, itong next question ko, ano yung strength ng isang Gen Z that you are proud of? And ano yung blind spots niyo? Siyempre, you guys are fellow Gen Zs. Meron kayo nakita na parang hindi ako proud dito sa pagiging ganito. Pero ito naman yung something that I can celebrate with. For me, kuya, having the confidence to really voice out kung ano yun na yung feel namin. Parang isa yun sa strength. Kasi di ba parang sobrang nakaka-drain siguro kung sasarilihin lang natin yung mga problems natin. That's why, parang na-notice ko rin sa mga parents ko or yung mga kasama ko sa bahay. For example, may cousin, ganyan. Parang kinikip lang nila yung mga na-feel nila. Then, pag di na nila ma-voice out totally, bigla na lang sasabog, ganyan. Parang hahanap sila ng way para maalis yung naiisip nila na yon. Pero kasi, in our generation, parang meron kaming opportunity to really say it sa iba't ibang tao, ganyan, kasi feel namin, for example, social media, we can open up our problems there, or we can voice out kung ano man yung stand namin as a individual dito sa Tapos, I think blind spots naman is mabilis yung cancel culture. Mm-hmm. Kasi parang... Kayo nag-cancel? Yes. Kasi parang, di ba, parang onting issue lang sa'yo, kalat na yun agad, parang mas magte-trend pa yun sa problema ng mundo, ganyan. Mas trending pa yung issues, tas mamaya, yung mga issue na yun na pala yung reason kung bakit babagsak yung reputation ng isang tao. So, I think very talaga siya ngayon, yung cancel culture. And one thing na masasabi ko doon, I think we should be mindful din sa mga nakikita natin sa social medias, na hindi tayo basta-basta uma-agree sa mga nakikita natin, especially nowadays na isang issue lang, very trending na agad talaga. Yung sa akin naman po, I think yung strengths na
meron yung Gen Z nowadays is yung yung creativity or yung pagiging creative ng isang Gen Z nowadays. Kasi parang kami more on kami ngayon yun nga sabi ko McCoy, explorative. Yung parang sobrang dami naming gustong gawin sa isang bagay na yun, nagiging creative kami. Lalo na ngayon, yun nga, yung sa social media, mas madaling mag-express kung ano ka talaga. Lalo na sa TikTok, di ba? Ang daming nagiging content creators because parang feeling nila din sila nakaka-hustle and all. Kasi parang di ba ginagawa nila yon, sabi nila, just to earn also money and all, di ba? Kasi parang doon, nagiging creative sila in a way na ayun na lang yung nagiging income nila nowadays. So, yung isang blind spot naman na gusto kong i-work on sa Gen Zs is that yung pagiging people pleaser. Kasi nowadays talaga ang daming people pleaser na Gen Z. Hindi ko naman nila lahat, pero parang most of us is naging people pleaser or people pleaser pa rin. Kasi parang doon nag-i-start yung yung questionin mo yung sarili mo, your worth and all. Kapag di ka gusto ng isang tao, you're going to seek validation, you're going to seek attention na hindi naman dapat. Dapat you've learned na alam mo sa sarili mo kung ano yung worth mo. And dapat alam mo sa sarili mo na hindi mo kailangan mag-beg to other people just to like you. Or parang para lang gustuhin ka or maging fit ka doon sa isang friendship, 'di ba? Parang or sa isang group, you don't have to be like that. You don't have to be forced na ay gusto ko katulad ako nila. So you're going to be people pleaser. Sa akin naman kuya, one thing na strength ng best friend is that we're not afraid to try very explorative talaga. Especially na social media, lahat na nakikita namin na cool, we want to try it, we want to experience it. Kasi nga, hindi kami natatakot. Parang we're happy to do it because that's what makes us happy. And then kung may one thing naman na blind spot for new Gen Z is that we are so performative when it comes to social media. And sometimes, yung mga nakikita natin sa social media na very perfect side, sometimes we want to achieve that kasi nga gusto natin mag-perform and gusto natin makita ng ibang tao that we are also ideal just like those influencers. And for me, kailangan natin siya i-work out kasi masyado tayong nagiging kumbaga parang masyado natin naiisip yung mga ganong bagay rather than really focus kung sino tayo. And sometimes, kapag ganun yung nangyayari, parang imbis na ito tayo, nagiging ganito tayo. So, we're not being our true self because of social media. Thank you sa akin. I am very proud that majority of the millennials are family-centric. Kumbaga, mayroong sense of ownership that because of the flaws of my parents, I need to, parang sometimes may choice naman, pero they choose to handle the responsibilities. Proud ako doon kasi matindi yung family ties. But at the same time, hindi nakikita ko blind spot. Parang may savior complex na parang ako yung breadwinner ako yung bread champion sa pamilya. So parang hindi na siya makaalis doon. Kasi nasanay na siya mag-provide, nasanay na siyang parang hindi madali para sa kanya maging solely independent because yung mindset niya, parang sobrang attached to the family members. So, paano sila pag wala na ako? So, paano sila masyadong matindi? Yun ang naiisip ko. But something I can say with the younger generation is gusto ko yung pagiging street smart nyo. I mean, I love the way you manage na parang, syempre generation yung diskarte o diploma, di ba? So parang ako, I'm not saying na parehas importante yun pero I still value, of course, finishing studies. Pero iba pa rin kapag madiskarte ka din. Kasi magandang balance yun. Siguro, alam ko sobrang bitin ng oras, ang dami pa natin gusto pag-usapan. But again, there's a lot of things that we can learn from one another. Kasi din ko na-realize na ang kami pala, we tend to be so corrective and perfectionist. That's why madali kami mairita, madali kami mainis when pag nakita namin yung mga galawan ng mga Gen Z sa pananamit nyo, yun lang ako nakakita na lang sa BGC, naka-leather, naka-baggy pants, naka-show skinny jeans. Hindi ko maintindihan. Alam mo yon. Pero I realized that
we were once young. When we were once young, our parents, the Gen X, kasi inis na inis. But then I realized ko na, I just need to accept the fact that we're getting older. That's why madali ko na inis. So, siguro, any final message, encouraging message to the fellow Gen Zs na meron, na gusto niyo sabihin. And if you want to appreciate the millennials that you've learned from them, sige sa puli. Last message ko siguro sa Gen Z is that continue to be who you are rather than thinking mo na ganito yung gusto mo ipagod sa ibang tao. Especially, parang stop being performative, especially social media. Na gusto mo maging cool, gusto mo maging aesthetic, just for the sake of being it. And try to be you talaga. Kasi nga, syempre, you only live once and that kailangan mo talaga makita kung sino ka sa ibang tao and especially, kailangan mo talagang makilala kung ano ba talaga yung identity mo rather than sinasabi ng ibang tao. And then sa millennial, I really admire yung mga millennial na very family-centered, very resilient. Kasi as a Gen Z, parang tama nga yung sabi ni Kuya Makoy, parang medyo detached kami sa family namin. For some reason, pero yung parang millennials, very, parang super nila yung iniisip yung parents nila, nagmahal sa kanila, and all that. So, I also love that. And then yung pagiging resilient talaga, Kuya, like, I've seen it many times na gaya nga nung sabi mo sa workplace, na gusto nila umalis kasi it's not healthy for them anymore. Pero they would choose to stay kasi the salary is good. Okay naman, they can help out with their family. So, talagang, and at the same time, kaya nilang bumaban sa lahat ng problema na ibibigay mo sa kanila. For me naman, my last message for the Gen Z siguro, let's continue to be explorative. Kasi there's a lot of opportunities na nag-aabang sa atin out there. And yung access, very ano na yun eh, very given na yung access sa atin eh. Yung mga resources, nasa atin na rin. Parang nasa harap na natin yung opportunity pero minsan kinakatakutan pa rin natin na i-take yon because of something na siguro hindi tayo ganun ka-confident. But siguro, for Gen Z siguro, let's seek for more opportunities. Gaya na lang nung quote na lagi kong nababasa, which is yung Carpe Diem, which is, let's seize for more opportunity. And for the millennials naman, isa sa natutunan ko, based din sa sinabi mo, Kuya, is that, ayun nga, very family-oriented. Kasi, parang nowadays, yung mga Gen Z, full of ourselves lang kami. Parang mas iniisip namin yung sarili namin, mga emotions namin, na hindi namin nakoconsider na we have to also think about our social life, our family, and also yung pagdating naman siguro sa mga work, ganyan, in terms of work naman. Minsan kasi, ayun nga, pag nagkakaroon tayo ng salary, more on, mas pinipili natin yung mga desire natin kaysa dun sa mga important things talaga na need natin sa life natin. Ayun. Connect. Siguro akin ano na lang, sa personality as Gen Z, kasi puro career na yung sagot. Hindi, I mean, personality sa Gen Z, parang my message is that we should stay humble and grounded. Kasi parang, pag naging humble ka kasi sa isang bagay, dadating na yun sa'yo unexpectedly. From all of the things na gusto mong gawin. Kasi parang, if you're not humble enough from all of the things na meron ka ngayon, as a Gen Z or as a person na kung ano ka ngayon, like, for example, you're a student and you're not grateful from the things that you have right now. Like, especially nakapag-aral ka or hindi man. And then, kung nakapag-aral ka man, di ba, stay humble from the things na makuha mo pa and all. Like, hindi mo kailangan maging ano sa ibang tao. Kasi parang dadating yung sa unexpected yung blessings na gusto mo from your life. Kasi, ang tawag dito, nagiging humble ka sa ibang mga tao. Yan. So, and from millennial, siguro same lang kami ng answer. I really admire Kuya, you're resilient. Kasi parang, you're also humble enough na ano ba tawag dun, yung hawakan yung family. Yeah, she nag-glue. Yun. So, yung nagiging, kung baga, kunyari, hindi kayo nagbabanding, siya yung
nagiging, parang glue nga. Siya yung nagpapaband into your family. So, ayun. I really Again, admire. thank you so much sa mga na-share ninyo. I just want to put a disclaimer. We're not generalizing. Not because we say this, para ito na si Gen Z, ito na si Millennial. Again, every people has their own perspective. Of course, may mga family-centric din naman na Gen Zs, may mga hindi naman breadwinners na Millennial. So, this is based on our experiences and point of views. Sa akin, I want to say that one thing that I am proud of and my final message for the millennials, just stay open and be humble. Open in a sense that there are things that we could learn from the younger generation. If we are saying that the future is now, that lagi sinasabi na sila yung ngayong susi sa magandang kinabukasan, we really need to be open to to learn from them, and we need to stay humble that there are things that we could learn from them. Because my message to the Gen Zs, I want you to embrace that you guys are the solution. You are the chosen generation solution for nation transformation. If you don't embrace that you are the change agent, you are the catalyst, you will just easily belittle yourself na eto lang ako eh. And for the millennial, don't have that superiority complex na, yes, you guys are more experienced, you are more tenured from the younger ones. Pero may mga bagay din tayong matututunan sa kanila. So to all of the audience, thank you so much. Thank you, Nadine. Thank you, Kuya. Pauline. So again, to all our viewers, maraming salamat and thank you for showing your support. Bye! Bye!